Iba talaga ang galing ng mga kabataang Pinoy. Madiskarte at mataas ang pangarap. Gaya ng nakilala nating bidarkada sa Pampanga na 21 years old pa lang, may sariling negosyo na. Ay mga bidarkada, ako nga pala si John Harold Baura Zapata, 21 years old, marketing student, third year college, owner ng Plant Habitat Hydroponics Farm. Ang Plant Habitat Hydroponics Farm, ito po yung in-establish kong business nung last year po, pandemic. Nag-start to sa small scale lang, DIY po. Kami lang ng father ko ang nag-start, ginawa niya ako ng greenhouse. Tapos yun, nakikita ko ano ang mga potential na mangyari dito sa product na to. Tapos kailangan kasi pag nagma-market ka ng dahil online tayo, kailangan natin gumamit ng mga social ad. So naisip kong pangalanan ng Plant Habitat to dahil siguro dahil replicate ng hydroponics ang tirahan ng mga halaman. Medyo unique kasi ito hindi na tayo sa lupa nagtatanim. So kaya in-establish ko Plant Habitat para ang makakabasa nito hindi lang siya parang pwede sa mga malayo ang lugar na parang medyo may pagka-social naman yung dating. Last year, pandemic yun, mga bandang January, nagtitinda talaga ako ng mga dimsum. Reseller ako ng mga siomai, ganyan, siopaw. Tapos pag may puno, yung mangga namin, pag namumunga, titinda din namin. Dahil nga sa DA yung nanay ko, nagtitinda kami sa Kadiwang, ganyan. Nung panahon kasing pandemic, medyo silap talaga sa pera kaya ang mga tao, di ba, nauso nga nagnenegosyo. Maraming apektado sa pandemic. Hindi maganda yung nagka-pandemya tayo. Kaya lang, kasi hindi tayo pwedeng magreklamo na magreklamo. Kailangan gawin nating opportunity ang mga bagay-bagay. Gusto nyo bang malaman ang concept and elements para magkaroon ng hydroponics farm? Alamin natin ito kay Harold. Magandang umaga mga bidarkada. Ngayon po, tuturuan ko kayo paano tayo mag-umpisa ng hydroponics farming sa maliit na halaga. Siyempre, ang unang-una kong ituturo sa inyo, ano ba ang mga materialis na kakailanganin. Nandito po ang grow box natin. Ang grow box po na gagamitin natin is yung grape box o yung lalagyanan ng ubas sa palengke. Siyempre, hindi po mawawala itong lata. Meron tayong sprayer, styro cups. Ito yung styro cups natin, meron na itong slit sa mga butas. Meron tayong seeds na paggagamitan natin. Lettuce po ito. At siyempre, yung isa pong importante, yung pagkain ng lettuce natin, ito yung water-soluble na fertilizer o nutrient solution. Tsaka yung dahil nga soilless farming, ito ang alternative na ipapalit natin sa lupa. Ito yung mag-hold ng roots ng halaman. Kokopit po ito po yung matandang nyug na giniling. Sa mga beginner po, kadalasan ginagawa po nila 8 butas. Dahil po sa experience ko, medyo nagsisiksikan ng mga halaman, nahihirapan mag-circulate yung hangin. Ginagawa ko po 6 lang. Ganito ang kalalabasan ng 6 na butas. Tapos makikita nyo, linagyan ko siya ng scotch tape dito. Ang purpose po nito para hindi po siya tamaan ng liwanag sa loob dahil pag naliwanagan po ang tubig, pwedeng mamuo yung lumot o algae na hindi maganda sa halaman dahil umaagaw po ito ng sustansya at saka ng oxygen. Once na nalagyan natin siya ng plastic, lalagyan lang natin ng scotch tape dito para hindi tumapon ng tubig pag linagyan natin. So kung may 6 na butas po tayo, bali nangangailangan ito ng mga 12 liters of water, mga 10 to 12 liters na tubig po na may nutrients. Sapat na yun hanggang mag-harvest ang isang lettuce. Gagamit tayo ng kokopit. Paano ba ang process dito? Kailangan ito pakuluan dahil marami hong nabubuong fungus dito at saka bakterya. Para makasigurado, pakuluan lang natin ng 10 to 15 minutes. Tapos syempre, wag natin gagamitin na mainit dahil hindi mag-germinate ang seeds. Sa akin naman siguro at least 80% Dahil pagkalahati lang ang nilagyan natin ng kokopit, ang tendency po niyan, medyo nakalubog po ang halaman. Pag suminag po ang araw, natatakpan ng baso yung dahon, hindi agad nagde-develop yung halaman. Dahil ang ginamit po natin na seeds, pelletized. Ang pelletized po kasi coated na siya ng may kinote na po sila dito, kaya ang germination rate niya almost 100%. Huhulugan ko lang ng tig-isang piraso at wag na po tatabunan yan. Once po na nalagyan natin ng mga buto yan, sprayan lang natin. Moist na moist lang dapat, hindi po sobrang basa. Pag na-spray na po natin yan, ang ginagawa ko po, tinatakpan ko po muna yan. At least 24 hours para po dumilim yung environment niya. Mas mabilis mag-germinate yung seeds. Magiging ganito po ang itsura niya after 2 weeks or 3 weeks po. Yan po. Ito po,
Same seed lang po, ganun lang din ang process. Pero ito po kasi nasa pump na to. Bali, pag okay na po ang mga seedlings natin, ang ipe-prepare na po natin yung magiging tirahan niya. Ito po yung sinasabi kong ano, isa-substitute natin sa lupa niya. Ito po kasing nutrients na to, DIY na lang to, ako na po ang mismong gumawa. Bali, ang dilution ko po dito, 2 ml per liter of water. Bali, ito po yung NPK niya. NPK po is nitrogen, potassium at saka nitrogen, phosphorus and potassium. May nagtatanong po dun marami po nagtatanong bakit hindi daw po pwedeng pagsabayin yan. Hindi po pwedeng pagsabayin yan dahil baka magka-chemical reaction po, magkaroon ng precipitation o yung salting po. Ngayon may nagtatanong ho, paano ho paglagay ng takip? Yung iba ho kasi naglalagay pabaliktad. Ito ginagawa ho nila para medyo makatipid ho sa nutrient solution at saka mas mabilis sumayad yung ugat niya. Bali ang level po dapat ng tubig is kahit 50% lang ho ng 80% na kokopit. So pag linagay na ho natin yan, ito po palang seedling na to, 2 weeks old na po to. Hindi po ito yung bagong punla, kailangan 2 weeks old na bago natin i-transfer sa grow box. Once na nalagay po natin dito yan, hihintayin na lang po natin yan hanggang 25 days bago natin i-harvest. So, Dahil sa sipag at tiyaga, ang estudyanteng si Harold may sarili ng kita at nakakatulong na sa pamilya. yun po ang pinaka main goal ko rin sa akin na hindi lang sa puro kita, kailangan din na marami kang maturuan, at least ang knowledge na papasa, dadami ang mahikayat. Kasi sigurado pong pag may nag-talk kang ganyan, sigurado meron na susubok. Sa tagumpay na tinatamasa niya ngayon, ano pa kaya ang susunod niyang i-harvest sa buhay? Pag gumraduate ko kasi ako, talagang iniisip ko na ho talaga magbi-business lang ako. Pero ang pinaka naging problema ko talaga nun, ano ang i-business ko? So sa akin ngayon, dahil yun nga, bakit pa ako lilipat ng ibang negosyo? Although maraming negosyo na maganda rin ang kita, pero meron kaming space, may idea sa farming, bakit hindi ko gamitin para pagkakitaan? Ang pag-umpisa ko po, natandaan ko, pero ang pagpunta ko dito, hindi ko na maalala paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa loob na isang taon, parang natulog ka lang na isang kinamaga, nagbago ang sitwasyon ng buhay mo. Wag bara-bara, tsaka dapat determinado kang kung ano ang gusto mo, gagawin mo. Hindi lang naman about sa farming. Kung may mga bagay kang gusto, gagawin mo, tsaka wag mo susukuan yan. Sa umpisa lang mahirap. Kapag gumawa ka ng paraan, buhay ay siguradong gagaan. Yan ang ating natutunan kay Harold Zapata na bata pa lang ay certified Be The Boss na.